Busog nga kami ngayong araw dahil napakadami naming food trip. Another day, another content na naman today. Araw nga may masaya na namang isang bata dahil dumating ang kanyang tata. Ako ngang i-share sa inyo ang kasiyahan ng batang ito. Nakatuwa nga mga kapatid dahil napakabilis ng panahon at marunong na nga ring magbiro ito. Nakakatuwa nga lang yung dating karga-karga lang namin ngayon marunong nang magbiro. Kagising ko nga ng umaga dyan ay nakareceive nga ako ng text message mula sa kapatid ko na pupunta nga daw siya dito sa amin. Isa nga to sa mga paborito niyang ulam ay naisip ko nga ipagluto siya ng munggo. Kalaga ko nga ng munggo sa hiwalay na kawalay, inilagay ko nga tong mga karne. Hindi ko na nga yan nilagyan ng mantika dahil alam ko naman na magmamantika yan. At yun nga ang gagamitin kong panggisa. Igigisa nga natin siya sa sarili niyang mantika. Pagkatapos nga itinakpan ko nga lang yan. At nung marinig ko na pumuputok-putok na nga siya at ganito na nga yung kulay niya, ay inilagay ko na nga tong sibuyas. Tsaka ko naman nilagay tong bawang. Sinangkot siya ko nga lang yan mga kapatid hanggang sa medyo matusta at lumabas yung katas. Pakaramdam ko nga mga kapatid na okay na nga yung karne, inilagay ko na nga rin tong munggo. Dahil nailaga ko na nga rin yan at malambot na rin yan, konting gisa na nga lang yung gagawin ko dito. Hinintay ko nga lang yung kumulo dyan mga kapatid, pagkatapos nga inilagay ko na yung mga pampalasa. Nilagay na nga ako ng salt, pepper at umami at isinabay ko na nga rin tong pork cubes. Dahil nag-uulan nga ng mga nakaraan pagtingin ko nga sa punong malunggay wala pa rin talaga siyang bunga. Naman tinakpan ko nga muna tong niluluto ko. Dahil naalala ko nga sa may gilid ng bahay namin may nakita akong tanim na ampalaya. Buti na nga lang mga kapatid nabuhay nga tong punong to. Dahil pagdaan ko nga dito nung nakaraang araw nakita ko nga lang na may mga dahon ng ampalaya. Kaya naman ngayon pipitasin ko na nga para mapakinabangan ko na. Marami-rami nga rin ako nakuha dito mga kapatid. Tapos nga tiningnan ko nga rin tong puno ng malunggay. Buti na nga lang mga kapatid at meron pa nga ako nakitang kaunti at mga talbos. Kaya naman kinuha ko na nga rin to at tamang-tama naman may panglahok ako sa aking munggo. Nung chinek ko na nga rin tong munggo kumukulo-kulo na kaya inilagay ko na nga rin tong mga nakuha kong dahon. Huli ko nga nilagay tong sotanghon. Pagkatapos nga mga kapatid tinikman ko nga ulit yan para makapag-adjust nga ng lasa. Halo-halo ko nga lang din yan. Pagkatapos nga meron na nga kaming masarap na ulam. Miya-miya nga lang mga kapatid nagsandok na nga rin ako dahil dumating na nga rin yung aking kapatid. Kaya naman it's time to eat. At dahil bumili nga ng buko tong kapatid ko isinalin ko na nga rin na may kasamang yelo. May isang bata na naman nga na magiging masaya dahil favorite niya nga tong buko. Tapos nga rin niya mga kapatid nagkainan na nga rin kami dyan. Yung araw nga din mga kapatid birthday nga ng aming ninang sa kasal na tita ng aking asawa. Naman mga kapatid pumunta na nga rin kami sa kanila para nga batiin din namin. Nga lang mga kapatid imbis kumain naisipan nga nitong asawa ko na gumala nga daw muna kami. Naman natin ito nga may isang bata na naman na masaya dahil nakagala na naman siya. Tinesting nga rin ng asawa ko tong e-bike na hiniram niya sa kanyang tita. Naman inikot nga lang din namin to si Amara at nagyayaya nga gusto makakita ng horse. Balik nga namin dyan mga kapatid at ito nga kumain na nga rin kami. Pero mga kapatid ang sasarap naman talaga ng mga handa na to. Kaya naman happy birthday tita, ito ang handog namin sa iyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kaya naman happy birthday sa lola tata ng aming si Amara. Pagpalain po kayo ni Lord. Kaya naman huling-huli ang isang babae. Balutin mo ako. Kaya pinagbalit ko nga ang aking mahal na kapatid. Katapos nga nagkape nga lang kami ng bandang hapon at nagkwentuhan. Kaya hindi niya alam na binibidyohan ko siya. Niya nga sa akin mga kapatid bumili nga daw siya ng pata kanina sa supermarket. Naman lutuin ko nga rin daw. Sabi niya nga daw gusto niya nga kumain ng pata na paksiw. Pero wala nga kaming pressure cooker mga kapatid agad ko na nga itong nilaga. Di ko na nga pala sa inyo mga kapatid na isa-isa kung paano ko nilagay yan. Pero nilagay ko nga lang yan sa isang kaserola. Tapos naglagay lang ako ng suka, asin, paminta, bawang, sibuyas at sili. Nilagay nga lang ako dyan ng bay leaves. Tapos tinimplahan ko nga lang yan ng salt, pepper at saka umami. Nilagyan ko nga rin pala yan ng konting water yung mismong broth niya. Tapos nga mga kapatid isinalang ko na nga rin yan. Tapos nga hihintayin ko lang medyo maigay yung sabaw. Ay lang request nga ng kapatid ko yung humihiwalay na nga daw yung laman dun sa buto. Medyo nanuyo-nuyo na nga mga kapatid yung sabaw niya binuhusan ko na nga rin yan ng konting soy sauce. Ito na nga rin halos na videohan mga kapatid dahil napasarap nga yung kwento naming magkapatid. Ito na nga rin yung uulamin namin ngayong dinner. At iyon nga lang ang mga naging kaganapan namin ngayong araw. Thank you nga Lord sa maraming blessing at thank you nga rin sa inyo mga kapatid sa patuloy na pagsuporta at panonood ng aming mga video. Follow for more. Bye-bye!